September 12, 1896 sa lumang daungan ng Cavite noong panahon ng Revolusyon, pinaslang o nahatulan ng kamatayan ang 13 kalalakihan sa ilalim ng pamahalaan ng Espanya. Hello neighbors, this is Phil Herrera at tara, samahan niyo ako, alamin natin ang kwento ng 13 martir. Ayon sa nakasulat, pakikipagsabuatan sa mga katipunero ang dahilan. Kaugnay ang naganap na pag-atake noong August 31, 1896 na hindi naman natuloy. Dahil nga gusto ng iba, pagpatuloy na lang sa ibang araw. Dahil nagdeklara na rin ng martial law noong araw ng August 30. Sa kadahilanan naman ng pag-atake nila Bonifacio sa Spanish magazine sa Bagong Bayan. Kaya nagalangan na rin ng iba na ituloy ito. Yan napagdesisyonan na lang nila na itutuloy ang revolusyon sa petsa ng September 3. Subalit ang Spanish authorities ay nalaman at napag-aralan nila ang plano mula kay Victoriana Sayat at agad-agaran na inaresto ng Spanish authorities ang mga nagplano nito. Mula naman sa isang tao na nagngangalan de Ocampo, binanggit niya ang 13 martir. Kaya noong September 11, nahatulan sila ng guilty sa pakikipagsabuatan. At pagdating ng hating gabi, dinala sila sa Plaza de Armas, malapit sa Port of San Felipe, Cavite City, at pinatawan ng kamatayan gamit ang pagbaril. 1954, ang kabisera ng Cavite ay inilipat sa isang bagong likhang lungsod na matatagpuan na ngayon malapit sa gitna ng lalawigan at ito ay tinawag na 13 Martires. Para sa karangalan ng 13 martir, bawat isa ay ipinangalan sa kanila ang barangay. Noong May 24, 2004, pinasinayaan ang isang monumento ng 13 makabayan sa 13 Martires malapit sa City Hall. Neighbors, kilala rin bilang trading center ng fruits, rice, kape, tubo at saging kung saan tumutubo sa region ito. At ayun na nga neighbors, masarap tumira sa isang historical na lugar, lalo na alam mo ang kadahilanan ng pagbuwis ng buhay ay para sa kalayaan ng karamihan. Again neighbors, this is Phil Herrera. See you to my next video. Bye-bye!